Okay guys, chart update tayo ngayon na kay Euro ulit. So, sa previous post ko, 'di ba, noong Tuesday, ang after natin mag TP dito sa area na to. Ayan, sundan lang ulit natin yung pink. After natin mag TP dito sa 331, ang sabi ko sa kanya, dito 1H na lang kasi yan yung maayos na structure eh. After ko mag-TP dito sa 331 dito sa area na to, sabi ko, is aantayin ko na lang ulit siya mag-retest sa point of interest natin sa taas. At kung magre-retest siya sa point of interest, susubukan ko siya i-short ulit. So, nag-retest nga siya, pero ang problema, nung nagre-retest siya, may palabas na news, kaya hindi ko siya na short. Kasi may palabas 14 minutes ata yung news kaninang alas 2 ng madaling araw. So, medyo nag-aalangan ako mag-short sa kanya. Baka kasi biglang magwala yung market. Ma-SL lang tayo. So, iniwasan ko na yun, di ba? Never trade before the news nga. So, ang nangyari niyan is kahit nakita ko na nagumanto, hinayaan ko na kasi sabi ko parang alangan sa. Kasi ito yan eh. Yan, no? Ito yung trend line sa 5 minutes. Yes, nakita ko na siya mag-break pero parang bigla ako nag-aalangan pumasok kahit may potential short siya, bumaba naman, 'di ba? Nang bumaba siya, para lang nag-alangan lang ako kasi sabi ko baka masweep lang ako or makikipagpatintero lang ako dito. Kasi 'di ba, parang yung probability na mag-short si Euro parang hindi na ganun kataas. Yung risk reward ratio ko kasi nasa support siya, 'di ba? Kumbaga yung saying na basic principle sa trading na buy on support, sell on resistance, ang mangyayari sa akin, magsisell on support ako, TP on lower pa. Parang geniusan ko siya na mag-lower low siya rather than na nagpakita na ulit sa akin siya na mag-lower low ulit siya, di ba? Yung gaganyan siya. Kahit dito sa 1H, kasi ano na din, nasa support talaga siya. Support talaga yan guys, ayan no. Nasa support area siya, 'di ba? So parang babaliin ko yung number one principle sa trading na buy on support, sell on resistance, 'di ba? Kung support at resistance nga yung pagbabasehan natin. So hindi ako tuloy nakapag-short sa kanya. Actually nakalong ako kay Euro eh dito sa area na to. Pero ang problema is hindi ko naman siya tinipi. Ito pakita ko sa inyo para pakita ko saglit. Ito yan, 'di ba? Yan nakalong ako kay Euro dito sa area na to. Nung bumaba siya dito, sabi ko, uy, nasa support to. Sige nga, testing ko. So nung umangat siya is ano bang price ko diyan? 342. 'Di ba naglong tayo sa 343. Ang SL ko is ito, yung below lang, 217 lang. Yan lang yung SL ko. So, kita nyo, nung umangat na siya, hindi ko siya tinipi kasi, wait 242. Adjust ko lang. 242, ayan. Nung umangat na siya dito, di ba, 1:2 na ako. Ayun, di ba, 1:2.0. Sa area na yan, ito, pakita ko sa inyo yung malaki dito sa area na to, nung umangat siya yan, no, makita nyo, 1:2 na ako eh. Gumarangan ako ng FIB eh, saktong-sakto, no. Hinarangan ako ng first line of defense ng FIB. Dapat bentahan din naman yan kung sa FIB nga, di ba? Bentahan din yan kung maglalaro ka lang talaga sa loob ng range niya. Pero ang nangyari kasi may trend line dito. So ang inisip ko, kaya ang nilagay ko dyan sa TP ko is ito, 87. TP ko dapat dyan. So 87. So pag inabot niyo yan, 1:2 or 1:3 tayo. Diba? 87, yan. So yan yung kumbaga yan talaga yung TP ko. Mukhang may news ba ngayon? Hindi ko ata na-check Nawala sa isip ko
well, bayaman na, may SL naman tayo eh. So, yan ang ano ko, kaya dito ko inano, kasi may trend line siya dito, yan o, di ba? Ito yung trend line ng 15 minutes, yung area na yan. Tapos, yan. Tapos ito, may ano siya dito, may another trend line na ginagawa yung market dito sa area na yan. Yan. Yan, yung another trend line niya, di ba? Saktong-sakto sa FIB, saktong-sakto pa sa trend line ng panibagong ginawa niya. Yan, no, sakto eh. Sakto yan eh. Ayan, no. Yan. Sakto yan. Ayan, no. Basta, ganyan. So, ang nangyari dyan is, nang umangat siya, pinanindigan ko eh. Dapat, di ba, sana, in-slice ko na dito. Kahit dito, 1:2 na ako eh. Sana in-slice ko na, kasi hindi ko na naman in-slice, kasi nga, di ba, naghangad ako ng mas mataas na gain na dito nga dapat sa 1:3. Dito sa 8.7 na area natin, dito sa first fib sa taas, dito sa area na yan. Naghangad ako ng mas mataas na ano, na okay na sana, kasi nga, di ba, Diyan tayo magkakaano eh. Kasi di ba, ng previous trades ko, nakaka 1:3, 1:4, 1:5 ako. Tapos hindi ako papayag kahit 1:2. Hindi, aangat yan. So parang pinaninindigan ko kahit binibreak ko na naman yung rules ko, di ba? Kasi bakit ganon? Wala eh. Wala akong uptrend. Yan na. Wala ako sa trend. Nasa ano pa ako, indecisive decision kung saan dadalhin ni market talaga yung presyo. So, masasama ako sa, kumbaga, mayayari na nakikipag-unahan, di ba? Makiuunahan ko sa market na hindi, ipapump nila yan, aangat yan. Kasi tanggalin natin itong trending resistance na yan. Iaangat nila dito kahit dito, diyan ko ititipi yan dito sa area na yan, di ba? So, yun, hindi ko inano. So, kahit umangat, hindi tuloy ako makapag-adjust sa stop loss entry, di ba? Hindi tuloy ako makapag-adjust. Dapat nga, di ba, ang rule nga dyan is pag 1:2 ka na or 1:3, take profit. Tapos, hanap ka na ng stop loss entry na. Pero, nandito na, panindigan na lang din natin, no? Kasi wala eh, nagkaipitan na eh, di ba? Ganun yun eh. Nagkaipitan na, labanan na lang natin. So, ano ba yung, para sa akin yung probability, medyo B setup, kasi nasa gitna lahat din sila ng point of interest ko eh. Yan, nasa gitna siya. Di ba si 30 minutes, nasa ranging pace na siya, medyo ranging pace na rin si 1H. Wala ka na makikita trend. Lower low siya, ay lower high. Higher low, sorry. Higher low siya, pero hindi pa naman nagbe-break. Di ba? So, kaya ko lang siya nilong kasi nga rule yung principle sa trading na buy on support, sell on resistance, SL below the structure, di ba? Yan lang naman, kung mag-support at resistance ka, may protekta lang ako ng 4H kasi na, ayun nga, pinapakiramdaman ko na baka saluhin sila ng 4H at ng daily natin. Ayan, no? Yan. Nasa daily lower B-band kasi siya eh. Yan, no, di ba? Yan yung nilalabanan kong area. Kaya din ako nag-long, baka i-reject nila. Kasi ano lang naman guys, intraday lang naman ang habol ko. Pag entry ko nga, nag 1:2 na ako. Hindi ko pa, yun di ba, matatamaan ka talaga ng minsan kagridihan. So, dapat talaga nag-stop loss entry na ako dyan para nawala na kasi yung 1:2 eh, di ba? Tapos momentum lang yung nilalabanan ko, nag-break pa dito sa B-band, nag-break pa dito sa 15. Lumalaban naman sila. Di ba sa 30, hindi nasalo ng 30 minutes ko. Ayan, no? Hindi siya nasalo. Tapos si 1H, akala ko din, ayun na, akala ko, walang pakialam si market sa, ano natin eh. Talagang dapat pure technical analysis, di ba? Akala ko, aangat nila eh. Di ba? Since hindi pa naman tapos yung trade, hindi pa naman siya tapos, so ang mangyayari niyan is, baka pag umangat to, lalabanan ko na lang, di ba? Sige, gawin na lang natin stop loss entry. Tapos labanan ko na lang yung ano ba yan? Lalabanan ko na lang yung ano niya, adjust ko na sa stop loss entry ko guys ha. Lalabanan ko na lang yung pump niya para wala na mawawala sa akin. Kuha lang ako ng konting gain para sa fees. Yan. Diyan sa area na yan. So, naglagay lang ako ng ano,
Ano ba 'yun? Naglagay lang ako ng SL above lang, 'di ba, sa entry ko. So dito 352 para kahit papaano bawasan yung fees na ng trade. So, yun guys, yun lang muna yung nakikita ko kay Euro. Yun, makikipag, ano nga tayo dito, makikipag-patintero. Hindi pa rin talaga alam kung saan siya pupunta eh, kasi nga sa higher time frame niya, sinasalo siya. Sinasalo siya ng support na to. Kay BTC, wala naman akong ma-update. Ano ba to? Si BTC. Ano ba nangyari kay BTC? Tignan ko nga. Wala naman, kung short ka nga, kung lalaroin mo yung swing ni BTC, so sa point of interest ko, short pa rin siya, di ba? Short pa rin si BTC, ito yung panibagong fib niya kung lalaroin ko yan. So, nasa golden zone area pa rin siya, nare-reject siya ng area na yan with the help of 30 minutes violet EMA at yung 1H 90 EMA natin plus B-band plus golden zone niya sa lower time frame. So yan yung humaharang sa kanya. And then wala naman yun. Kung lalaroin niya yan, 'di ba? Short pa rin yung market, wala naman kayo nakikita na high break. For now, ano ba yung nasan ba dito si BTC? Sa 4H. Wala, nasa gitna siya eh. Tignan ko nga itong malaking structure na to. Saglit lang guys ha. Diyan, sa 107. Nire-reject siya talaga. Nireject na siya ng golden zone natin Ayun no. So ito na lang yung sumasalo sa kanya, yung support dito. So nire-reject siya ng golden zone plus yung momentum EMA natin sa 4H. Lakas ng momentum EMA Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Itong na to. Minsan sumasakay ako diyan, tight SL lang. Yan. 'Di ba? Na-reject siya hindi niya na naangatan 'Di ba? Ni weak, walang umangat na weak, respected. Highly respected, kahit dito highly respected. 'Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? If magre-retest o magmo-momentum. So, momentum pa rin siya for now. May bull dip ba? Yes, may bull dip pero baka dahil nga wala naman shift of market structure or high break na maganda, may susugal ka, maglulong ka dyan. Hindi susugal, mababa yung probability na ng long dito pa sa area. Siguro dito na nga sa baba, pero yun na nga, medyo alangans talaga. Sana nga ilaban nila, Swing lang naman tong ina-analyze natin for swing trade. So, as of now, higher probability ang short kesa sa long kung isi-swing mo lang si BTC sa lower time frame niya Kay gold, tignan natin si gold naman, eto nahihirapan ako pumasok dito kay gold kasi hindi niya nire-respect yung POI ko ngayon kahit ito i-1H ko, 'di ba? Lumulusot mo butas. Nahulog nga siya pero isipin mo, 'di ba? Uptrend tapos biglang sasalo, biglang mahuhulog. Alam mo yung guys, hindi respected yung POI kaya hindi ko siya ma-trade ngayon. Ganto sana yung mga respected na POI Yan sa 1H. Then ano ba yan sa 30 minutes? Medyo ngayon hindi respetado ni Gold yung POI ko Kaya hindi ko siya ma-trade. Pero pag nakitaan natin siya na magandang point of interest or magandang area to trade, papasokin din natin siya. Kay DXY wala naman. Siguro gagawin ko na lang si DXY na sariling technical analysis niya. Kasi ang nakikita ko dito kay DXY, ito lang So, 'di ba if ever magkakaroon tayo ng rate cut, 'di ba? If ever sa September 5 ata or September, first week of September. Kasi lower high, 'di ba? So, ang mangyayari niyan, nire-reject kasi siya sa area na 'to. Nire-reject siya ng EMA natin sa daily. At baka hanggat dito maglaro lang 'yan. 'Di ba? Saglit nag-a-alert, may trade kasi ako, traded na ko rin Ay, nakayaman na nga muna. So, ang iniisip ko is baka, yan, kung ganyan yung gagawin niya, if ever lang magkaroon siya, baka may possibility mag-triangle si DXY dito
Yan, baka gumawa siya ng triangle area dyan, biglang mag-pump. Kasi meron kaming parang tawag dito sa setup na to, especially sa daily, di ba? Baka Bebemon kasi yung gawin ni DXY to pump. To pump. Yun lang muna. Pero wag natin pangunahan. Pero mataas nga yung probability na mag-pump to. Kung magre-rate cut, di ko alam eh. Ayoko din magsabi kasi depende yan. Basta ako, kung ano lang yung gagawin ng chart, sasabayan ko lang. Diba? So, wala naman ako masyado ng update. Kay Euro lang. So, guys, good luck sa mga trade nyo. So, as always, follow your rules, never break your rules, journal, and ride the trend until it bends. Kung walang trend, wag na muna kayo sabakay. Mangyayari kayo para sa akin dito kay Euro, di ba? Wala kasing trend. Actually, wala. Walang trend, di ba? Parang nasa ranging pace siya. So, maboburn out lang kayo kasi dahil intraday ka lang, maboburn out ka na parang ano ba, ay, pumabor sa akin na market, aangat, bababa. Diba? Yan, in-stop loss entry ko na lang kung lalabanan ko talaga tong trend line na to, ha? So, okay guys, God bless sa mga trade nyo sa susunod na video ulit.